Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Gaya-gayang nilalang. Welcome to Sitio Bangungot. Ang channel na maghahatid sa inyo ng isa na namang kwentong tiyak na magpapagana sa inyong malilikot na kaisipan at magpapatayo sa inyong mga balahibo. Sa araw na ito ay isa na namang episode ng katatakutan ang ating pagsasaluhan mula mismo sa isa nating follower na itago na lang daw natin sa pangalang Denise. Ano nga ba ang kakaibang karanasan ng dinanas niya matapos niyang sundan ng kapatid ng kanyang kaibigan noon? Huwag na nating patagalin pa, mga kasityo bangungot. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Dear Sitio Bangungot Community, may tanong po ako sa inyo bago ko simulan ang aking kwento. Naniniwala ba kayo sa mga tinatawag na doppelganger? O yung mga nilalang na sinasabing biologically unrelated lookalike o double daw ng isang buhay na tao? Naniniwala rin ba kayo na ang mga doppelganger daw ay naghahatid ng malas at masamang balita sa mga tao tulad ng palagi nilang pinoportray sa movies o di kaya ay sa mga fiction stories? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, oo ang sagot ko. Dahil ako mismo, naranasan ko ang dala nilang kababalaghan noon. Please call me Denise. 28 years old, working as a manager sa isang cafe dito lang sa Makati. Palagi po akong nakikinig dito sa channel nyo simula nang ma-discover ko kayo sa Spotify, kaya pati mga kasamahan ko sa trabaho na-addict na rin ho sa mga kwento nyo. Kaya naman this time, naisip kong ako naman ang mag-share ng sarili kong experience sa inyo, Sir Jupiter, na nangyari sa akin noong 2022 lang. Nagsimula po ang karanasan kong ito ng isang araw ay bigla na lang akong tinawagan ng best friend ko na itago na lang natin sa pangalang Marky. Isang OFW sa bansang Singapore at nagtatrabaho doon bilang isang web developer. Meron daw siyang isang pabor na gustong hingin sa akin. Ilang linggo na raw kasi niyang napapansing may kakaibang nangyayari sa kapatid niyang si Gemma, na kanya rin pong business partner sa katatayo lang nilang negosyo ng mga panahong iyon. Meron daw po kasi silang mga nawawalang pera sa bangko na hindi maipaliwanag sa kanya ni Gemma kung saan napupunta. Malaki na raw po ang halaga ng perang nawawala at lately sa tuwing susubukan niyang kausapin ang kapatid kapag nagkaka-video call sila, ay palagi na lang daw itong wala sa kanyang sarili. Tulala o di kaya ay nakatitig lang daw si Gemma sa kanya during the entire call. Para daw itong lutang na bigla-bigla na lang ding ngumingisi o di kaya ay sumisimangot. Pero madalas ay hindi rin daw ito
nagsasalita. Kapag matino naman ito, palagi lang daw sinasabi ni Gemma na wala siyang alam sa perang sinasabi ni Marky dahil never naman daw siyang nag-withdraw. Naiinis na si Marky kaya nagkaroon na rin sila ng misunderstanding ng kapatid niya dahil doon. Pero at the same time ay nag-aalala rin naman siya kaya sinubukan niya raw mag-inquire at maghanap ng private investigator na aalam sa tunay na nangyayari kay Gemma. Kahit daw po kasi ang mga kamag-anak nila Sir Jupiter ay nagtataka rin sa mga ikinikilos ni Gemma. Palagi rin nila itong nakikitang tulala at wala sa sarili at akala mo lumulutang ang isip. Ang kutob ni Marky, baka raw na-impluwensyahan na ng mga barkada niya si Gemma na tumikim ng masamang bisyo, kaya ito nagkakaganon. Overthinker po kasi talaga si Marky. Pero hindi raw po afford ni Marky ang mag-hire pa ng private investigator para lang sa kalokohan ng kapatid niya. Kaya naman ako ang naisipan niyang lapitan, Sir Jupiter. Ang biro pa nga ni Marky sa akin ay iba raw kasi ang detective skills ko, kaya ako agad ang una niyang naisip. Nung nasa Pilipinas pa kasi siya, ako ang inuutusan niyang mag-imbestiga sa kalokohan ng mga lalaking kinahuhumalingan niya noon dahil palagi siyang naloloko at napeperahan tulad ng mga typical na Becky na nakikilala ko. Hindi naman po ako humindi kay Marky. Bukod kasi sa maaasahan talaga akong kaibigan at sa pangakong Chanel bag ni Marky sa akin pag-uwi niya, sa lalong madaling panahon ay sinunod ko ang gusto niya. Sinundan ko si Gemma. Rest day ko yun sa work. Tapos nag-decide akong puntahan si Gemma sa bahay nila nang wala siyang kaalam-alam. Ilang oras akong tumambay noon sa kotse ko at nakikinig lang ng music nang makita ko siyang lumabas ng bahay nila na parang lutang at lumilipad sa kawalan ang isip. She was wearing a simple shirt, pati na rin po shorts na pambahay at magulo ang buhok. Wala rin siyang suot na sapin sa paa that time. Barefoot talaga siya at diretso lang ang tingin sa kalye habang naglalakad siya, hawak ang purse niya. Nang lumampas na siya dun sa nakaparada kong sasakyan, Sir Jupiter, naisipan ko nang bumaba at sundan na lang siya by walking. Baka kasi mapansin niya ako kapag sinundan ko siya na sakay pa ako ng sasakyan. So anyway, nakalabas na kami ng subdivision, Sir Jupiter, at medyo pinagtitinginan na ng mga tao si Gemma kasi nga barefoot siya. Wala naman siyang pakialam, basta nagdire-diretso lang siya papasok sa isang funeral home na nasa kabilang side ng highway at katapat lang ng nilabasan naming subdivision. Hindi na po ako sumunod sa kanya sa loob at nagpanggap na lang akong hindi ko siya kilala. Pero inabangan ko siya. Nung lumabas ulit si Gemma, nakita kong bigla siyang tumingin sa akin. Tapos, ngumisi siya in a very creepy way. Akala ko nga babatiin niya pa ako, Sir Jupiter, pero bigla na po siyang tumalikod noon at naglakad na siya ulit pauwi nang wala pa ring suot na kahit tsinelas man lang. Ang ginawa ko naman noon pagkaalis ni Gemma, pumasok din ako dun sa pinasukan niyang funeral home. Tapos nagtanong ako sa mga staff doon. Tinanong ko kung ano ba ang ginawa ng babaeng kalalabas lang. Medyo nagulat po ako sa isinagot niya sa akin. Sabi kasi sa akin nung lalaking staff,
bumibili raw si Gemma ng kabaong. Ang nakakapangilabot pa, Sir Jupiter, hindi lang daw para sa sarili niya, kundi pati na rin para sa buo nilang pamilya. Kasama na ang kuya niyang nasa abroad. Mabuti na nga lang po at parang diskumpiyado sa kanya yung staff doon sa funeral home at sinabing bumalik na lang daw siya ulit kapag may kasama na siyang ibang kamag-anak. Inisip daw kasi nila na parang may sira sa ulo si Gemma since nakapaanga siya nang pumasok siya doon kanina para mag-inquire. Sobrang na-weirduhan talaga ako noon, Sir Jupiter. Kaya tinawagan ko agad si Marky para i-report sa kanya ang nalaman ko. Kahit siya gulat na gulat at takang-taka sa trip ng kapatid niya. Lalo rin pong lumakas ang hinala niyang may something nga kay Gemma ngayon. Baka nalulung na raw talaga ito sa masamang bisyo. Baka raw adik na ang kapatid niya kaya nakakaisip na ng mga kung ano-anong bagay. Kinabahan tuloy si Marky para sa safety ng parents nila na kasama pa man din ni Gemma sa bahay. Kaya nang araw din yun na inutusan ako ulit ni Marky na puntahan muna ang mami niya at sabihin ang natuklasan namin. Pagdating ko sa bahay nila, nagulat na naman ako, Sir Jupiter, kasi nakita kong kabababa lang ni Gemma sa sasakyan niya. Naka-gown pa siya noon, nakaayos ang buhok at naka-glam makeup at mukhang kagagaling lang sa isang formal event. Ang sabi ko pa noon sa sarili ko, parang ang bilis naman kako niyang makauwi. Kaya tinawag ko si Gemma at tinanong ko siya kung saan siya galing. Ang sabi niya sa akin, galing daw siya ng Batangas dahil nag-abay daw siya sa kasal ng kaibigan niya nung high school. Kauuwi lang daw niya kasi naipit siya kanina sa traffic. Sabi ko naman, paano nangyari yun? Kakikita ko lang sa kanya kanina sa labas ng subdivision. Pero ipinakita sa akin ni Gemma yung pictures niya sa phone na kuha kanina sa reception ng dinaluhan niyang kasal, pati na rin yung posts ng mga kasama niya sa event na yon. Sobrang kinilabutan ako that time. Tinawagan ko ulit si Marky noon pero offline na siya kasi working hours yata niya noon. Hindi ko na muna itinuloy na sabihin kay Tita Selly, mami ni na Marky at Gemma, ang tungkol sa nakita ko kanina dahil ayokong mas mag-alala sila nang hindi ko pa alam kung ano talaga ang nangyayari. Pero ibinilin ko dun sa houseboy nilang si Kuya Dodong na huwag ka kunyang aalisan ng tingin yung dalawang matanda. Sinabi ko na lang na bilin yun ni Marky para hindi na siya magtanong. Nagmandali akong umuwi sa bahay after that. Medyo na-stress ako sa nangyari kaya gusto ko na munang magpahinga. Kaya lang habang nasa biyahe ako, hindi talaga mawala-wala sa pakiramdam ko yung feeling na parang kanina pa may sumusunod sa akin. Ramdam kong may mga matang nakatingin sa akin kaya palinga-linga rin ako sa paligid. Pero wala naman akong makitang kahit na sino. Kinikilabutan pa nga ako noon kaya tinawagan ko yung suitor kong si John na puntahan niya muna ako kako sa bahay. Since ng mga panahong yun, nakabukod na ako sa parents ko and I'm living alone sa maliit na bahay ko sa bandang Quezon City. Usually, mas gusto ko talagang mag-isa lang ako sa bahay at sanay naman ako sa ganun. Pero that moment, hindi talaga maalis ang pagtatayuan ng mga hibla ng balahibo ko sa katawan.
nakakaramdam ako ng chills sa laman ko at para akong naging sobrang conscious sa paligid. Sobrang natatakot talaga ako at hindi ko magawang umalis nun sa couch para kumuha man lang ng tubig o kaya ay maligo dahil nanlalagkit na rin ang pakiramdam ko sa maghapong pagliliwaliw ko sa labas. Inabala ko na lang noon ang sarili ko sa panonood ng makeup tutorial videos sa YouTube para lang marelax ako habang nanghihintay ako kay John. Kaya lang after a moment, bigla pong nag-chat sa akin si John na nasiraan daw siya ng sasakyan at baka ma-late siya ng dating sa bahay ko. Tumirik daw ang sasakyan niya sa gitna ng kalsada out of nowhere, Sir Jupiter. Dahil tuloy doon, bumalik na naman ang kaba ko. Feeling ko, hindi lang nagkataon ang lahat. Parang sinadya ng pagkakataon na mag-isa na lang talaga ako noon sa bahay. Sinubukan ko pa rin pong kalmahin at libangin ang sarili ko ng mga sandaling yon. Pero hindi ko na yun magawa, lalo na nung maya-maya. Nakarinig ako ng mga yabag na parang may naglalakad paikot sa labas ng bahay ko. Nag-chat ako ulit noon kay John pero hindi ako nakatanggap ng reply mula sa kanya. Sobrang gusto ko nang tumakbo noon para isara yung mga bintanang binuksan ko pa man din kanina nung dumating ako ng bahay. Pero hindi ko na talaga yun magawa dahil para na akong naninigas sa kinauupuan ko. Yakap-yakap ko talaga ang sarili ko sa ibabaw ng couch. Scroll ako ng scroll sa phone ko pero wala naman doon ang focus ko. The truth is, kanina ko pa talaga nakikita sa peripheral view ko yung isang image ng tao na parang nanglalakad-lakad nga sa labas ng bahay ko at sumisilip-silip pa sa bintana. Umahawak pa siya sa railings at parang sinisipat ako ng husto. Gusto ko siyang lingunin noon pero parang sinasabi talaga ng utak ko sa akin na huwag akong titingin sa kanya. Kung alam niyo lang po kung gaano nakatindi ang kilabot na nararamdaman ko that moment, Sir Jupiter. Noon ko lang naramdaman na talagang nagbubutil-butil at nanlalamig na yung pawis ko sa sobrang takot ko sa nangyayari. Gusto ko na nga rin pong maiyak noon pero pinipigilan ko kasi baka lalong magkaroon ng lakas ng loob kung sino man yung nasa labas ng bahay ko kapag nakita niyang ganon ang reaksyon ko. Nananatili pa man din siyang nakasilip lang sa akin dun sa bintana. I can feel na lumalamig na rin yung paligid kahit na hindi ko naman nararamdamang humahangin ng malakas sa labas. Idagdag pa na sobrang tahimik ng mga sandaling yun at parang wala ring taong dumadaan sa kalyeng katapat lang naman ng bahay ko. Talagang natetense na ako noon, especially nung pagkalipas pa ng ilang minuto, nakarinig na talaga ako ng sunod-sunod at mahahabang sit-sit galing doon sa taong nakasilip sa bintana ko. Unconsciously, Sir Jupiter, bigla talaga akong napalingon doon sa bintana. Hindi ko na kasi yun napigilan at sobrang nasyak talaga ako sa nakita ko. Ako mismo yung nakasilip doon sa bintana, Sir Jupiter. Sarili ko yung nakita kong nakatitig sa akin. Nakangisi ito sa akin tulad ng paraan ng pagkakangisi ni Gemma kanina nung nakita niya ako sa labas ng funeral home. Doon na talaga ako napaiyak, Sir Jupiter, at nagsisigaw ako, hoping na baka may kapitbahay man lang akong makarinig sa akin. Pero bigla kong naalala na bakante nga pala yung 2 bahay na nasa pagitan ko
at kaaalis lang ng mga umuupa doon. Sobrang lakas at bilis ng tibok ng puso ko habang nakatitig ako dun sa babaeng kamukha ko na nanlalaki ang buka ng mga mata at sobrang lawak ng pagkakangiti na halos umabot na sa magkabila niyang tenga. Yun lang talaga ang pagkakaiba niya sa akin. Sobrang laki ng bibig niya, Sir Jupiter. Pero overall ay kamukha ko talaga sa exact look alike mula ulo hanggang paa. Hindi umaalis sa pwesto niya yung babaeng kamukha ko, Sir Jupiter, at sobrang talaga akong natatakot sa kanya. Kaya lang biglang tumunog ang phone ko. Tumatawag si John. Napalingon ako saglit doon, pero paglingon ko ulit doon sa bintana, wala na doon yung babaeng kamukha ko. Hinanap ko pa nga siya sa paligid dahil iniisip kong baka pumasok siya ng bahay ko, pero hindi ko na talaga siya ulit nakita. Nung masigurado kong wala na nga siya sa paligid, saka ko palang sinagot yung tawag ni John. Ang bungad niya sa akin, bakit daw ako lumabas ng bahay at hindi ko siya hinintay? Nagtaka ako kahit na nanginginig ako nun sa takot. Sabi ko sa kanya, nasa bahay pa rin naman ako at hinihintay ko nga siyang dumating eh. This time, si John naman yung biglang nagtaka at sinabi niya sa akin nakita raw kasi niya ako sa labas na naglalakad papunta doon sa may bandang sementeryo. Lumingon pa nga raw ako sa kanya at gumiti tapos sumenyas pa raw ako na parang inaaya ko si John na sumama. Mabuti na lang, Sir Jupiter, at naisipan akong tawagan muna ni John bago siya sumunod. Doon na talaga ako umiyak ng todo. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari sa akin ng araw na yun simula nung sundan ko si Gemma. Sabi sa akin ni John, baka nga raw doppelganger ko yung nakita ko. Hindi naman daw yun usually masama kapag ibang tao ang nakakita sa nilalang na gumagaya sa'yo. Madalas, bad luck at hindi magandang balita lang ang dala nito. Pero ang masama, yung ikaw mismo ang makakita sa sarili mong doppelganger. Dahil ang ibig sabihin daw nun ay kamatayan. Kaya nga halata po sa boses ni John na nag-aalala siya at dahil siguro dun, kaya nasabi niya sa akin yun nang hindi naiisip na baka lalo akong matakot. Sinabi niya na lang sa akin na malapit na raw siya at huwag na raw akong lalabas ng bahay. Sinunod ko naman si John. Nakailang inhale at exhale pa ako noon para lang pakalmahin ang sarili ko at nang makapag-isip ako ng tama habang nasa ganoon akong sitwasyon. Hindi talaga ako pwedeng magpanik kasi baka lalo kong ikapahamak yun. Kaya naisipan ko nang tumayo ng mga sandaling yon at magpunta sa kusina para sana kumuha ng tubig. Pero doon na talaga naubos ang lahat ng tapang ko sa katawan, Sir Jupiter, kasi nung paghakbang ko para sana pindutin ang switch ng ilaw ko sa may tapat ng lababo, halos himatayin na ako sa takot nang makita kong nakatayo doon ang babaeng kamukha ko. Nakangisi pa rin sa Sir Jupiter na parang natutuwa siyang nagkaharap kami ng mas malapitan. Literal na napasigaw talaga ako ng sobrang lakas na halos matanggal na ang vocal cords ko. Tapos nawala na ako sa sarili ko at nagtatakbo na ako palabas ng bahay. Paglabas kong yun, muntik na akong mabundol ng paparating na sasakyan ni John, Sir Jupiter. Mabuti na lang,
napapreno siya ng mabilis. Pero napaupo pa rin ako sa sahig sa sobrang takot ko. Para akong batang dumipa kay John nang sa wakas ay makalapit na siya sa akin. Talagang nanginginig po ng sobrang tindi ang tuhod ko noon, Sir Jupiter. Hindi ako makatayo at feeling ko isusuka ko lahat ng laman ng tiyan ko sa sobrang kaba, takot, pangingilabot at kung ano-ano pang masasamang feeling. Sinabi ko po kay John noon na nakita ko yung doppelganger ko sa bahay. Dahil doon, hindi niya na ako pinilit na pumasok ulit sa loob at sabay na lang naming isinara ang pintuan ng bahay ko bago kami bumiyahe ulit paalis kahit na wala pa kaming alam na pupuntahan naming dalawa. Nagpunta kami ni John noon sa isang fast food. Maraming tao doon kaya feeling namin safe ako sa mga kababalaghang nararanasan ko ng araw na yon. Yun na yung time na nag-chat na ulit si Marky sa akin at sobrang kinilabutan din daw siya sa kwento ko. Ang sabi niya, mas maganda raw siguro kung babalikan ko sina Gemma sa bahay nila since kay Gemma naman daw ito nagsimula. Alamin daw namin kung ano ang nangyari sa kanya at baka sakaling makakuha kami ng clue kung paano namin makokontra yung nangyayari sa amin ngayon. Sumang-ayon naman kami ni John kay Marky at bumalik nga kami sa subdivision nila ng gabing yun. Sir Jupiter, habang nasa biyahe kami, hindi pa rin po nawawala yung feeling ko na parang may sumusunod sa amin, lalo na sa akin. Ramdam kong merong nagmamasid sa akin sa paligid at alam kong nararamdaman din ni John yun kasi nakikita kong hindi rin humuhupa yung pananayo ng balahibo niya sa braso. Nakabukas din naman ang aircon ng sasakyan niya noon pero kita kong nagbubutil-butil yung pawis niya. Basa na yung bandang gitna ng likuran ng suot niyang t-shirt samantalang hindi naman talaga siya usually pawisin. Kinakabahan din siya kaya nga tinanong ko siya kung bakit. Hindi naman siya sumasagot nung una pero pinilit ko siyang sabihin kung may nararamdaman o nakikita siya. Dahil kailangang alam ko rin talaga yun para maging ready ako kung sakali. Doon na napilitan si John na umamin sa akin na kanina niya pa nakikita yung image daw ng taong walang mukha sa backseat. Isa raw yung babaeng walang mukha pero nakikilala niya raw ang build ng katawan kaya alam niyang ako yun. Doppelganger ko yun. Sir Jupiter, sabay kaming nagdasal ni John noon. Tapos imbis na dumiretso na kami sa bahay ni na Gemma, ay dumaan na lang muna kami sa simbahan para doon ulit magpakalma. Wala pong nangyaring kahit ano during the time na nasa simbahan kami. Kaya napagdesisyonan na lang naming tawagan si Gemma na isama ang mami at daddy nila sa simbahang yun dahil may importante kaming sasabihin. Tinawagan din sila ni Marky para sure na pupunta sila. Habang naghihintay kami ni John, Sir Jupiter, sinabi rin sa akin ni Marky na nakita niya raw ako sa CR ng office nila sa Singapore. Kaya ngayon ay sigurado na nga siyang may something na nangyayari nga sa akin. Sorry si Marky sa akin dahil feeling niya kasalanan niya ang nangyayari sa akin ngayon. Kung hindi niya raw ako inutusang sundan ng kapatid niya,
Sana raw tahimik akong nagpapahinga sa bahay ko at walang iniisip at kinatatakutang kahit na ano. Sabi ko naman kay Marky, wala namang isa man sa amin ang may gusto sa nangyayari, kaya huwag siya mag-isip ng kung ano-ano. Nung dumating sina Gemma sa simbahan, sinabi ko agad sa kanila ang nangyari. Natahimik si Gemma na parang hindi siya makapaniwala sa sinasabi ko, habang si Tita Selly naman ay halatang nag-aalala rin sa amin ng anak niya. Tinanong namin si Gemma noon kung may alam ba siyang nangyari sa kanya na pwedeng naging cause ng pangyayaring yun. Pero sabi niya wala raw siyang maalala. Basta one time, nagising na lang daw siya na alam niyang naglalakad siya sa labas pero wala raw siyang kontrol sa sarili niya. Simula nun palagi na raw may nagsasabi sa kanya na nakita siya sa isang lugar kahit na hindi naman daw siya nagpunta doon. Hanggang sa kung ano-anong weird na bagay na raw ang sinasabi ng Kuya Marky niya na keso nawawalan na raw sila bigla ng pera o kung ano-ano pa. Kasama sa usapan namin noon si Marky. Naka-video call siya at nakikinig. Sabi niya nalaman niya raw kasi na bumili raw itong si Gemma ng lupa sa sementeryo. Kaya pala may nawawala silang pera. Sobrang nagulat po kaming lahat doon kasi kagaya ng sinabi ng staff sa funeral home, hindi lang daw para sa sarili niya ang binili ni Gemma, kundi para sa buong pamilya nila. Nakakakilabot, Sir Jupiter, kasi hindi namin maipaliwanag kung paanong nakapag-inquire si Gemma sa funeral home nasa Batangas nga siya nung time na yun at umattend sa kasal ng kaibigan niya. Hindi rin daw niya maalalang bumili nga siya ng lupa sa sementeryo. Dahil doon, agad-agad po naghanap kami ng paranormal expert. Mabuti na lang yung katrabaho ni John may kakilala raw na ganun dahil mahilig daw yung magpahula at magpataro reading. That night, hindi na po kami nag-aksaya ng panahon at kahit halos maghahating gabi na, ay pinuntahan pa rin namin yung paranormal expert na hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan for privacy purposes, Sir Jupiter. Binasahan po kami ng baraha. Tarot reading ang unang ginawa sa amin ni Gemma. At doon pa lang po ay mukhang nagkaroon na ng ideya yung kausap naming paranormal expert kung bakit nangyayari sa amin yun. Una niyang tinanong si Gemma kung may nangyari mang hindi maganda sa kanya recently na hindi niya sinasabi sa iba. Halimbawa na lang, isang near-death experience na nangyari sa kanya sa isang hindi pamilyar na lugar na pinuntahan niya. Doon pa lang, nagkakaroon na ng sense ang sinasabi ng paranormal expert Sir Jupiter. Kasi kilala talaga namin si Gemma bilang sobrang gala. Mahilig siyang magpunta sa kung saan-saan kahit noon pa. Doon pa lang po umamin si Gemma na a few months ago daw, nagkaayaan silang magkakaibigan na magpunta sa isang lugar sa Siquijor na hindi pa raw gaanong pinupuntahan ng mga turista noon. Hindi matao, tapos hindi rin naman siya sobrang malayo sa kabihasnan. Marami raw mga nakapaligid na gubat sa lugar na yun, kung saan bigla raw naligaw si Gemma habang naglalakad-lakad silang magkakaibigan. Doon daw inakaranas siya ng weirdong mga bagay dahil nagpaikot-ikot lang daw siya sa mga dinadaanan niya at inabot na ng gabi bago siya nahanap ng kanyang mga kaibigan.
Ang sabi pa nga raw sa kanila ng mga taga ron, baka raw pinaglaruan lang sila ng tikbalang. Pero dahil hindi naman naniniwala sa ganoon ang mga kabataan ngayon, hindi yon ginawang big deal ni Gemma hanggang sa magsimula na nga po ang mga kakaiba at nakakapangilabot na pangyayari sa kanya nang bumalik siya dito sa Manila. Ang sabi po ng paranormal expert kay Gemma, Sir Jupiter, baka raw po doon siya nakita ng isang elementong matagal nang nangangarap na mamuhay dito sa mundo bilang tao. May mga ganun daw po kasi talagang nilalang na hindi lang talaga gaanong known sa karamihan, Sir Jupiter. At madalas daw talaga silang mapagkamalang tikbalang o kaya ay kapre, lalo na at katulad ng mga mythological creatures na yun, ay isa rin sa trait nila ang pagiging mapaglaro. Ang kaibahan lang, Sir Jupiter, ayon pa rin po dun sa paranormal expert na kausap namin, ang mga doppelganger daw ay isang nilalang na gustong pumatay sa taong mapipili nitong gayahin para lang kunin ang kanyang buhay. Sa una ay mukhang harmless naman daw talaga ang gaya-gayang nilalang na ito. Pero sabi po ng paranormal expert, kapag daw talagang hinayaan mo siyang gayahin ka lang ng gayahin, ay pwede na raw talaga itong magkaroon ng kontrol sa isip at katawan mo at magagawa nitong pakilusin ka ng naaayon sa gusto niya. Yun po ang dahilan, Sir Jupiter, kaya may mga ginagawa raw po si Gemma na hindi niya maalala. Nang tanungin ko naman po siya kung bakit lumipat sa akin ang panggagaya ng sinasabi niyang doppelganger, ang sagot po sa akin ng paranormal expert ay simple lang. Ang sabi niya, maaaring may nakita raw po ang nilalang na yun sa akin o sa buhay ko na nagustuhan niya at gusto niyang maangkin. Ganun daw po kasi talaga ang mga nilalang na ito. Likas daw po talaga ang pagiging inggitero nila, pati na rin ang pagiging mapaghangad nila sa buhay ng iba. Kaya sa lalong madaling panahon daw po, kailangan na naming makontra ang kung anumang attachment meron ito sa amin ni Gemma, lalong-lalo na raw po sa akin. Kaya lang ay hindi raw po magiging mabilis ang prosesong ito. Pinauwi na po kami ng paranormal expert ng gabing yun dahil kailangan niya raw munang maghanda sa magiging panggagamot niya sa akin since nasa akin nga yung doppelganger ngayon. Pinabalik pa niya kami after a week pero pinayuhan niya kaming kung sakali pong makakadaupang palad ko daw ulit ang doppelganger ko ay wag na wag ko raw itong subukang takbuhan nang sa ganun ay hindi nito maramdamang siya ang mas may kontrol sa aming dalawa. Kailangan daw ay iparamdam ko sa doppelganger ko na ako pa rin ang may-ari ng sarili ko at hindi siya. Pero talagang natatakot pa rin ako noon, Sir Jupiter. Hindi ako umuwi noon sa bahay ko. Dumiretso na lang ako sa bahay ng parents ko. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang totoong rason kung bakit ako nandoon. Sinabi ko na lang na may ipinapaayos ako sa bahay kaya doon muna ako makikitulog sa kanila. Three days have passed, Sir Jupiter, at wala naman nang nangyaring kakaiba sa akin pagkatapos ng araw na yon. Akala ko nga po ay okay na. Nagbiro pa ako kay John na mukhang nagsawa na agad kako sa akin yung doppelganger ko kaya tinigilan niya na ako agad. Pero sobrang nagkamali pala ako sa pag-aakala kong malayo na ako sa kilabot na hatid ng gaya-gayang nilalang na yun.
11 a.m. yun. Kalalabas ko lang din ng kwarto dahil kagigising ko lang at ang bigat-bigat po ng pakiramdam ko. Sobrang sakit ng ulo ko na parang meron akong matinding hangover. Tapos ang sakit-sakit din po ng katawan ko. Dumiretso po ako noon sa CR namin para manghilamos. Nang maya-maya pa, ay narinig kong nagtatawanan yung parents ko. As in humahagalpak talaga sila na sobrang minsan lang naman nilang gawin kahit nung bata pa ako. Noong una hindi ko pinapansin yun kasi akala ko nagkwekwentuhan lang sila ng kung ano-ano. Hanggang sa marinig kong nag-aayaan na pala silang lumabas ng bahay. Narinig ko pa si Mama na bigla na lang pong tinawag ang pangalan ko, Sir Jupiter. Tapos inaya niya akong lumabas na raw kamit kapeng-kape na siya. Dalhin ko raw siya dun sa coffee shop na sinasabi ko. Sumigunda naman si Papa at sinabing sagot ko raw ang lakad namin ngayon. Halatang excited pa si Mama kasi coffee lover yun. Ang kaso lang po, wala naman akong natatandaang inaya ko sila sa isang bagong bukas na coffee shop. Sasagot na sana ako nang bigla na lang akong natigilan kasi narinig kong may nauna na sa aking sumagot. Kaboses na kaboses ko yun, Sir Jupiter. Bigla po akong sumigaw. Sabi ko kina Mama, wag silang sasama at nandoon ako sa loob ng banyo. Pero parang hindi po nila ako naririnig. Sinubukan kong buksan yung pintuan ng banyo namin pero halos maiyak ako nang ma-realize kong nakalak yun. Narinig ko pa yung doppelganger ko, Sir Jupiter, na sinabi kina Mama na mauuna na raw siya sa labas. Ihintayin niya raw sila. Malambing na malambing ang boses niya sa parents ko kaya siguro galak na galak naman sila. Never po kasi akong nakipag-bonding noon kina Mama at Papa mula nang bumukod ako sa kanila. Dahil na rin po sa isang family conflict na hindi ko rin i-mention dito. Basta ng mga time na yon ay bago pa lang po ulit kaming nagiging okay ng mga magulang ko. Kaya nagkakailangan pa kami. Good thing, Sir Jupiter, dala-dala ko ng mga sandaling yun ang phone ko sa banyo. Tinawagan ko agad si John noon at salamat sa Diyos dahil nang mga panahong yun pala ay eksaktong papunta siya sa bahay at malapit na siya. Sinabi ko agad sa kanya nang umiiyak ang nangyayari. Naabutan niyang palabas na nga ng gate ang parents ko, Sir Jupiter, kaya mabilis pong pinapasok sila ulit ni John sa loob ng bahay namin. Takang-taka ang parents ko nang makita nilang pinagbuksan ako ni John ng CR namin sa banyo. Paano raw akong napunta doon? Inauna pa nga akong lumabas kaysa sa kanila at hindi naman nila ako nakitang bumalik sa loob. Saka bihis na raw ako kanina. Pero ngayon ay nakapambahay na ako at mukhang kagigising lang. Doon na po ako napilitang umamin sa kanila tungkol sa nangyayari sa akin, Sir Jupiter. Muntik pa nga akong mapaiyak noon sa naging reaksyon ni Mama kasi bigla talaga siyang napayakap sa akin na para bang ayaw niya na akong bitiwan. Inassure ko naman sila na oras na bumalik na kami doon sa nakausap naming paranormal expert, matatapos na rin ang kababalagang ito. Kailangan ko lang pong magtiis pa muna. Kinagabihan noon, Sir Jupiter, sinamahan ako ni John na matulog sa kwarto ko kasi hindi ko talaga kayang mag-isa. Naglatag na lang siya ng foam sa sahig, Sir Jupiter, at inopid namin ang pintuan ng kwarto ko para hindi naman pangit tingnan para sa parents ko ang sitwasyon naming dalawa. Very conservative po kasi sila, Sir Jupiter.
Kaya nahihiya rin si John sa setup namin, lalo na at ng mga panahong yun ay hindi ko pa naman siya sinasagot bilang official boyfriend. Siguro dahil na rin po sa nangyayari ay wala namang naging reklamo ang parents ko that time. Pero nung nasa kasarapan na ako ng tulog, Sir Jupiter, nagising na lang ako kasi nararamdaman kong malapit na akong mahulog sa kama. May sumisiksik po ng maigi sa akin noon. Akala ko naman si John. Naisip kong baka nilamig siya sa sahig kaya tumabi siya sa akin. Kaya lang po ang lamig-lamig ng balat niya, Sir Jupiter, kaya nilingon ko siya. Nakita ko naman si John na nakadilat ang mata at nakatitig sa akin. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Ayaw niya namang sumagot. Naramdaman kong bigla na lang umalog yung kama tapos unti-unti ay bigla lang po siyang ngumisi. Yung ngisi na katulad ng nakita ko sa doppelganger namin ni Gemma. Doon ko na na-realize na mukhang hindi pala si John ang katabi ko, Sir Jupiter. Bagkus ay isa na namang doppelganger na siya naman ngayon ang napagdiskitahang gayahin. Napasigaw ako. Akala ko wala na namang makakarinig sa akin pero biglang bumangon si John mula sa pagkakahiga niya sa sahig at ilang saglit pa po ay narinig ko na ang paglapit ni na Mama at Papa. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Sabi naman ni John, huwag daw akong mag-alala dahil hindi siya natatakot doon. Pero hindi na po ako makatiis. Tinawagan ko na ulit yung paranormal expert na nilapitan namin at sinabi ko sa kanyang palala na ng palala ang nangyayari. Pinayuhan niya akong magpunta na ulit sa kanya ng mas maaga, kaya kinontak ko na rin po noon si Gemma tapos nagpunta na ulit kami doon. Habang nasa biyahe po kami sakay ng sasakyan ni John, bigla na lang siyang napatingin dun sa rearview mirror ng sasakyan niya. Tapos napansin niyang wala po kaming reflection sa salamin. Lahat po kaming tatlo ni na Gemma, Sir Jupiter. Dahil dun, pinayuhan po kami ni Mama na magdasal habang si John naman po ay binilisan na ang pagdadrive niya. Halos wala po kaming kibuan pagkatapos noon. Dahil lahat kami, seryoso lang sa pagdarasal namin. Hanggang sa makarating na po kami sa destination namin sa wakas. Doon, Sir Jupiter, may ginawa po sa amin yung paranormal expert. Cleansing daw po ang tawag doon. Tapos isa-isa niya po kaming dinasalan o inorasyonan na parang may something siyang inaalis sa katawan namin. May hawak po siyang gunting, tapos isa-isa niya rin kaming pinaharap sa salamin bago niya po pinaggugupit yung paligid ng katawan namin. Sabi niya inaalis niya na raw lahat ng kung anumang connections namin sa gaya-gayang nilalang na yon. Pinausukan niya rin po kami ng isa-isa ng insenso, Sir Jupiter, para daw matanggal na lahat ng negativity na bumabalot sa amin ngayon na isa rin daw po sa pwedeng maging cause kung bakit nilalapitan kami agad ng mga ganong klaseng nilalang. Sabi pa niya attracted din daw kasi talaga ang mga ganong elemento sa mga tinatawag na weak soul o yung mga taong may mahihinang aura. Mga taong may pinagdadaanang problema o di kaya ay mga taong mahihina ang faith sa Diyos. After that incident, naging sobrang dalas na po naming magsimba, Sir Jupiter.
Hindi lang basta simba, dahil talagang pinatatag namin ang pananampalataya namin after that. Umaattend kami sa mga Bible studies, nagvo-volunteer kami sa simbahan at kung ano-ano pa. Hindi po naging sobrang dali ng process, lalo na at hindi naman kami nasanay na ganun. Pero kinaya naman namin, Sir Jupiter. Sinagot ko po si John after some time, Sir Jupiter, dahil sa totoo lang, sa pangyayaring ito ko rin po napatunayan kung gaano niya ako kamahal. Hindi niya ako iniwan kahit na sobrang weird na ang mga nangyayari sa akin at umabot pa sa point na nadamay na siya at muntik na ring mapahamak. As per Marky and Gemma naman po, Sir Jupiter, minabuti na lang po nilang ipagpatuloy pa rin yung online business nila ng pagbebenta ng mga pre-loved branded bags, clothes at accessories. Thankfully, naging mas malapit na po ulit ngayon ang magkapatid, katulad ko sa parents ko. Na-realize po kasi namin, Sir Jupiter, sobrang iksi lang talaga ng panahong pwedeng magkasama-sama kami. Dapat ay sulitin na namin yon. Although hindi namin alam kung ano ba ang mga susunod na mangyayari sa buhay namin. I think dahil na rin po sa lesson na natutunan namin sa experience na ito, ay mas kakayanin na namin iyon. Super thank you po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito at sa pagpili po ninyo na ilabas ang kwento kong ito sa inyong channel. Sana po nagustuhan nyo ito. And please let me know kung meron din po kayong kaparehong experience tulad ng sa amin. God bless po sa inyong lahat and more power po sa inyo, Sitio Bangungot. Ako po ulit ito, si Denise, Sir Jupiter. At hanggang dito na lang po muna.